Hello Mari, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Darren Espanto, nilinaw ang ugnayan nila ni Cassie Legaspi. Tara, let's spill the tea. Nagsimula ito sa pagiging guest ng kapuso star na si Jillian Ward sa unang episode ng It's Showtime sa GMA Network noong April 6, 2024. Isa si Jillian Ward sa mga inimbita ng noontime show ng ABS-CBN. Nakilala sina Darren Espanto at Jillian Ward sa segment ng Karaoke Kids na ikinatuwa ng mga manonood. Sa naturang bahagi, pinuri ni na Vice Ganda, MC at Lassie ang kagandahan ni Jillian Ward. Pagkatapos nito, tinanong ni Vice si Jillian Ward kung mayroon na itong boyfriend. Sagot ni Jillian Ward, wala po. Tinanong din ni Vice si Darren na, may girlfriend ka ba Darren? Wala. Ang diretsong sagot ni Darren Espanto. Sabi ni Darren sa trending nilang partnership, nagulat din ako kasi trending yung pag-alan namin ni Jillian Ward. May mga ships na, she's very chill. Nag-uusap na kami, nag-iisip ng collaboration in the future, tsaka kung papayagang pwedeng tumawid. Noong April 8 ay inilinaw na ni Darren Espanto ang mga lumalabas na chismis tungkol sa kanilang dalawa ni Cassie Legaspi. Ayon sa isang interview sa kanyang TV Patrol noong April 8, 2024, sinabi pa ni Darren Espanto na tanging magkaibigan lamang daw talaga sila ng kapuso actress na si Cassie Legaspi. Sagot niya, makulit sila sabi namin best friends lang kami ni Cassie. Best friends talaga parang it's something that a lot of people I guess won't get. Hindi ko alam kung paano i-explain. But syempre, andun pa rin yung pagmamahal namin para sa isa't isa. Sa tanong kung maaari pa raw nilang i-level up ang kanilang ugnayan, ito ang sagot ni Darren Espanto. No, not right now, no. Agad naman itong nag-trending ang sagot ni Darren Espanto at inaantay ang panig ni Cassie Legaspi. At noong April 9, ay naging usap-usapan ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Darren Espanto at Cassie Legaspi. Ito ay dahil sa Instagram stories na ibinahagi ng kapuso actress at ng kanyang ina na si Carmina Villaruel na bagamat walang pangalang binanggit ay pinit na ikinakabit sa kapamilya singer-actor na si Darren Espanto. Nagbahagi si Cassie ng kanta na Perfect Crime ni Olivia Rodrigo habang isang quote naman ang ibinahagi ni Carmina na nakasulat na don't expect the same in return. Ang tanong, si Darren nga kaya ang pinatatamaan ni na Carmina at Cassie sa kanilang cryptic post o ibang tao? Kaya naman, hinamon ng ilang netizens ang mag-ina na kung talagang matapang sila ay ilantad kung sino ang kanilang pinatatamaan sa kanilang mga post para malaman ang katotohanan. May mga nagsabi rin na mukhang hindi si Darren ang pinatatamaan ng mag-ina sa kanilang mga post. Pero sa opinion ko, Mare, ay yung post ni Cassie Legaspi ay patama ito kay Darren Espanto. Ang Perfect Crime ni Olivia Rodrigo sa kantang ito, ipinapakita ang hindi matagumpay na pag-ibig at sakit na dulot ng pag-unawa na ginamit ka lang ng taong minahal mo. Pinapakita rin dito ang pagsisisi at ang hangaring maging pinakapaborito ng minamahal kahit alam mong hindi totoo ang kanilang pagmamahal. At sa cryptic post ni Carmina ay ang pinapatamaan nito ay ang kanyang anak. Pinapaalahanan niya na huwag asahan ang parehong pagmamahal. Mare, paalala lang na ito ay opinion ko lamang. At mas lalong nag-trending ang issue na ito nang binigyang kahulugan ng ilang netizens ang mga biruan ni na Vice Ganda, Darren Espanto at Kylene Alcantara sa It's Showtime noong April 10, 2024. Si Kylene at ang kapamilya singer na si Jeremy Glenonga ang nag-entry ng noontime show sa pamamagitan ng isang kantahan at sayawan. Pagkatapos ng kanilang production number, tinanong ni Vice Ganda, Jong Hilario at Kim Chu si Kylene Alcantara tungkol sa kanyang karanasan sa It's Showtime. Ang sagot naman ni Kylene ay kinakabahan siya. Dagdag naman ni Kim ay, tsaka habang kumakanta, mayroong nakatingin sa'yo. Hindi siya kumukurap. Si Darren Espanto. Sabi ni Kylene, alam niyo po kung bakit? Tanong ni Kim, bakit? Sagot ni Darren, kasi nga,
Kasi nga sabat ni Karil habang nakaturo sa audience, meron pala kayong shippers? Sabi muli ni Darren, "Siyempre masaya ako kasi nakakatawid na siya dito sa atin. Siyempre, nasa showtime na rin siya." Sabi naman ni Kailin, "Masaya rin ako na nakatawid na rin kayo." Biro ni Vice Ganda, sa susunod daw, kayo ni Darren ang kumanta. Kanta daw kayong "We Are Family." Kaya dito mas lalong nag-trending ang issue. Ano ba ang koneksyon ni Kylene Alcantara at Darren Espanto? Si Darren at Kylene Alcantara ay parehong may koneksyon kay Cassie at Mavi Legaspi. Si Kylene ay nalilink noon kay Mavi Legaspi bilang kanyang girlfriend. Ngunit ayon sa balita, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at naghiwalay. At sina Darren Espanto at Cassie Legaspi ay matagal nang pinag-uusapan ang posibleng relasyon. Pero ito ay nilinaw ni Darren Espanto na sila ay mag-best friend lamang. At noong April 10, 2024 ay iniintriga muli ng mga netizens sa bagong cryptic post na ibinahagi ni Cassie Legaspi sa kanyang Instagram story. Dito makikita ang screenshot ng kantang pinapakinggan niya sa Spotify. Nakasulat dito ang bahagi ng lyrics ng kantang "Ain't Nobody Taking My Baby" ni Ross. "Cause hurt people hurt people. That's a known fact." Si Darren nga ba ang pinapatamaan ng kanyang post? Noong April 12, 2024 ay na-interview sa GMA News si Cassie Legaspi at dito nagpahayag na best friend lang sila ni Darren Espanto. Dagdag pa ni Cassie Legaspi, "It's so hard to explain what we have, pero best friends lang talaga kami." Tugma naman ito sa sinabi ni Darren sa interview niya sa TV Patrol noong April 8 na mag-best friend lang talaga sila. Nilinaw rin ni Cassie na walang tinutukoy ang kanyang mga Instagram posts na tinatawag ng netizens na cryptic. Kasunod ng pagbisita ni Jillian Ward sa It's Showtime kung saan nabanggit ang posibleng kolaborasyon nila ni Darren Espanto. Kabilang din dito ang paglabas ni Kylene Alcantara kung saan binibiro pa sila ni Vice Ganda na gumawa ng production number na kantang "We Are Family." Kasama rin ang post ng ina ni Cassie na si Carmina Villaruel. Ayon kay Cassie, mahilig siyang mag-post ng mga kanta depende sa kanyang mood. Samantala, ang kanyang ina naman daw ay nagpo-post ng mga Bible verses at mga quotes. Ipinagtanggol din ng kambal niyang si Mavi Legaspi ang kanilang ina. Pahayag ni Mavi, "Ang daming nag-a-assume lang. Kaya si mama lang, she just posts whatever she wants to post. Kasi it's nothing related to whatever cases na nangyari sa social media. She just posted. She has her own life. She has her own problems sa buhay niya. And maraming blessings sa buhay. Kasi napakataas ng rating ng abot kamay na pangarap. So continuous lang. We get to go out, have vacation. We get to having this time with co-actors, co-actresses." Noong Sabado, April 13, 2024, nagsimula ng bumaha ng mga sweet video nila ni Darren Espanto sa Facebook account ni Cassie Legaspi. Kasunod ito ng sunod-sunod na pag-amin nila sa publiko na walang espesyal na relasyon sa kanila at sila ay matalik na magkaibigan lamang. Ang mga video clips na naka-upload sa verified Facebook account ni Cassie Legaspi na may halos 21 million followers ay nagpapakita ng kanilang mga sweet moments, mga pagkikita at mga interview. Nagdulot ang mga ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens na nagtatanong kung bakit niya ina-upload pa ito sa gitna ng intriga ng kanilang relasyon ni Darren Espanto. Sa Instagram stories niya nitong Lunes, April 15, nilinaw ni Cassie Legaspi na hindi siya ang nasa likod ng pag-a-upload ng mga video sa kanyang Facebook account. Nabanggit niya na noong 2021 pa ito na-hack at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ma-access at magamit. Sa madaling salita, ang hacker ang nag-a-upload ng videos ni Cassie at Darren at ginamit lamang ang pangalan at account ni Cassie para sa views. Ang mensahe ni Cassie sa kanyang mga fans, kasama ang screenshot ng dati niyang Facebook account ay, "This Facebook account used to be mine until I was hacked in 2021. So to clear things up, this account is currently hacked and not handled by me." Nakiusap din si Cassie na i-report ang nasabing account upang hindi na ito magamit sa panluloko ng iba. Pahayag ni Cassie, "Gusto ko sanang humiling ng tulong na i-report ang account na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Prayer MG."
Nag-guest si Darren Espanto sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Lunes, April 15, 2024. At dito lahat nilinaw ang mga cryptic posts between Carmina, Cassie at Kylene. Dahil laging nagtitrending ang kanilang mga posts at interaction at binigyan ito ng kahulugan ng ilang netizens. Dito ay tinanong siya ng host na si Boy Abunda tungkol sa kamakailang pagkakaugnay niya kay Kylene Alcantara. Pahayag ni Boy, doon sa pangalawang siniship sa'yo, I'm talking about Kylene. What is the true story? Sabihin mo sa akin ang totoo. Naging kayo? At dito inamin ni Darren Espanto na naging sila ni Kylene Alcantara. Sagot ni Darren, hindi ko po masagot ng yes or no kasi it was like parang puppy love kind of thing lang po yun. But there was agad na tanong sa kanya ni Boy Abunda. Agad na sumagot si Darren, opo, before we were younger. Ito rin daw ang dahilan kung bakit sila tinutugso ni Vice Ganda sa It's Showtime noong nag-guest dito si Kylene Alcantara. Dagdag pa niya, yun nga po na tinutugso kami na kasi nga naging kami dati. Ayun po, kaya kami binibiro ni Ate Vice. Tanong pa ni Boy, gaano kayo katagal? Sagot ni Darren, like a year, I think, kaya po kami very comfortable sa isa't isa. Ayon kay Darren, hindi maganda ang naging proseso ng kanilang paghihiwalay ni Kylene. Nagdaan sila sa isang mahabang proseso bago sila magpatawad at pumili ng maging magkaibigan muli. Pahayag ni Darren, nagkahiwalay kami because of some misunderstanding. And then, we were both matured. Parang 6 years later, napag-usapan na namin. Eventually, we became okay with each other again at naging friends na ulit kami. Nilinaw ni Darren na walang kinalaman ang third party sa kanilang paghihiwalay ni Kylene. More on misunderstanding talaga. Kasi syempre mga bata, parang konting petty na away. Pahayag ni Darren. Bago pa man ang pag-amin ni Darren Espanto, ay kilala na silang malapit na magkaibigan ni Kylene Alcantara. Sa interview ni Mavi sa 24 Oras noong April 12, ipinahayag niyang wala siyang nakikitang anumang problema sa posibilidad na muling mag-ugnay si Darren Espanto kay Kylene Alcantara. Pahayag ni Mavi, I have no problem kasi Darren and I are very close friends. Again, what you see on TV is what you get. Pero behind closed doors, nami-message kami ni Darren so we're very good. Sa huli, tinukoy ni Darren ang isyong nag-aaway sila ni Cassie. At ito ay mariing itinanggi niya. Pahayag ni Darren, nagulat po ako. Yun po ang bigla ang mga lumalabas because I had an interview also recently. And I also clarified things that we are best friend. Ayun nga po, people kind of misunderstand the whole situation and so I message. Dagdag pa ni Darren, after that interview, I think there were some IG stories from Tita Carmina and Cass and they kind of stitch it together. Hindi po kami nag-aaway. Cass also explained na they post, sinabi ko sa kanya like, I already know that you and Tita Carmina. Tita Carmina posts an inspirational or motivational verses every day sa IG stories niya. And then si Cass naman, mahilig siyang mag-repost ng mga naririnig niyang mga kanta or favorite songs that she's currently listening to on her IG stories as well. So that's something I clarified with her like, if you're mad at me or if I did something wrong, please tell me. She doesn't have any ill feelings toward me, she and her family. Ganon naman po kami since we're close already. We would never try to beat around the bush. We always just ask each other directly at this point. Sa huling tanong ni Boy Abunda kung sila ba ni Cassie ay best friend lang o may naging relasyon, tila nagpa-controversial si Darren sa kanyang sagot. Sagot ni Darren, Cass and I have always been friends po and we became closer during the pandemic. Until now, we're still best friend. The rest of the details sa amin na lang po. Yun lang, Mare. Thank you so much for watching, Mare, and subscribe for more. Don't forget our other videos.